Isa na namang magandang araw sa ating lahat. Hello everyone! Today ay gagawa tayo ng native Filipino kakanin na biko with langka. Ang ating mga ingredients dito ay meron tayong 2 cups of glutinous rice o malagkit na bigas. Huhugasan lang natin itong mabuti tapos sasabawan ng 2 cups na water. Same takalan ng bigas ang ginamit kong pantakal ng tubig para sure tayo na hindi malata at hindi mahilaw. So 2 is to ang ratio na ginamit ko dito, 2 cups ng glutinous rice at 2 cups ng water. Isasaing lang natin ang malagkit na bigas like the usual na pagsaing ng normal na bigas na niluluto natin. So ayan, while waiting na maluto ang malagkit, ay start na din natin lutuin ang coconut jam or mas known siya sa Visayas na latik. Paghaluin lamang ang 2 cups of coconut cream sa kawali or yung kakanggata. Gamit ko dito ay ang nakalata, by the way, kasi wala naman kaming available na niyog dito sa aming area, at meron din dito 1 1/2 cup na dark brown sugar or muscovado sugar. Mas magandang gamitin ang mga dark sugar kapag ganitong mga klaseng kakanin ang niluluto mo para maganda naman siyang tingnan. Pag wash kasi na sugar ang ginamit mo o yung lighter brown sugar, maputla ang kalalabasan ng iyong biko. Parang natakot na biko na mutla, charla. So ayan, halo-haloin lang natin hanggang sa ma-dissolve ang sugar, at kapag halong-halo na, hayaan lang ito na kumulo ng bonggang-bongga. Diba? So by this time pala, lagyan na natin ng kaunting asin, pampa-enhance ng tamis, at pigaan natin ng kalamansi. Isinali ko na din dito ang balat ng kalamansi. Ang purpose nito ay pantanggal ito ng umay or bag-it sa Visayas. Napansin niyo ba na kapag kumakain kayo ng biko ay mabilis kayong maumay? So yan yun. So try nyong lagyan ng kalamansi. So pag ganito na ang consistency ng latik, ay pwede nating tanggalin ang balat ng kalamansi, at saka naman natin ilagay ang langka strips. Nag-iwan pala ako ng kaunting langka for garnishing mamaya. So hayaan lang ulit na kumulo ang latik para mag-blend ang aroma ng langka doon sa latik. So pag ganito nakalapot ay pwede na ito. So kumuha lang pala ako ng kaunting latik para itoppings ko later. So after nyan ay pwede nang ihalo dito ang luto na malagkit na bigas. Haluin lang ng mabuti hanggang na ma-evenly distribute ang latik, yung tipong wala ka nang makikitang puti-puti ba na bigas. So haluin lang ito talaga na mabuti. In a low fire ay hayaan lang muna na mag-in-in, or yung sa Bisaya papaanukan ba? O diba? At tapos kapag may sizzling sound ka na dyan na maririnig, ibig sabihin ay lumabas na ang mantika nito. At indication na ito na okay na ang iyong biko. So ayan, hinalo ko muna tapos saka ko siya inilipat sa lalagyanan. O diba? Bongga. So ayan, i-flee natin ko lang pala ang ibabaw niyan kasi may presentation pa kunwari. Uy, diba? Char lang good. So ayan, ibinabaw ko lang dyan ang itinabi kong kaunting latik, at for garnishing yung langka, chinap-chop ko lang siya ng maliliit para naman magandang tingnan. So ganyan lang, o diba? Napakadali lang pala nitong biko basta lang talaga ready ang iyong mga ingredients. O tsadadadan, ready na ang biko with langka. O diba? So gawa na rin kayo dyan para sabay tayo magsasabi ng masarap. Actually, masarap talaga ito pare sa kape, promise. So, ayan. Sana nagustuhan niyo ang aking recipe for today. Hanggang sa muli. It's me, Juvie. Thank you for watching. Bye!